Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tungkol dito sa destabilisasyon, Sentry. Ikaw galing ka dati galing ka sa military, pagdating sa pulso ng military, alam mo 'yan. Ito bang paglabas nitong 18 na ex-Marines? Ano ba ito? Nakakuha ba ito ng simpatiya sa mga nasa serbisyo? O sa military at sa PNP? Anong ano mo? Base sa pamumulso namin, nakafocus yung mga mga opisyal, mga sundalo na doon sa kanilang trabaho. Lalo na ngayon may kaguluhan sa Middle East, siyempre may mga iba't ibang preparations na ginagawa. Malay mo kung mag-spill over yan dito sa ating bansa o ano man ang kung kailangan mag-evacuate using military equipment. So yun yung yun yung pinagkakabisihan nila. Pero meron siyempreng ang sentimiento nila, may mga maka-Duterte pa rin diyan sa barracks, pero hindi yan yung tipong magrerebelde sila. Magrerebelde sila para kay Duterte o para kay Sara. Mahirap kasi nakita nila yung nangyari dun sa isang nag-withdraw ng support na kernel. 'Di ba? O di nalagay sa alanganin. Yun. At this point in time, they would rather just wait it out, 'di ba? Regardless of their own personal biases. So, sa ngayon wala pa tayong nakikita na Saka pilit silang sumasabay sa sa mga mobilization sa activities ng civil society. Katulad nung September 21, ay 'di ba yung rally ng trillion peso march, yung baha sa Luneta. Ngayon sinasabayan nila. Akala nila kasi welcome sila na sumabay doon. Pagpunta nila Chavit doon sa EDSA PPM, binu sila eh. Saka si Philip Salvador nga. Ay hindi, sila Greco Bilica ba yun? O tama, Philip Salvador. Pumunta sila doon. Akala nila dahil anti-corruption tapos welcome sila. Ngayon na naman, may rally na naman sa EDSA PPM. Dalawang grupo ang nagrally. Yung isang grupo, yung mga leftists nandun sa EDSA Shrine. Tapos yung grupo naman ng simbahan, yung Tendig Pilipinas, nandun civil society, nandun sa EDSA PPM. Sinabayan nila yung mga activities na yon. Nag-press con nga sila yung tungkol na diyan sa Kilabaligod na yan. Wala namang epekto yan kasi hindi naman ito tulad nung panahon ng EDSA 1 saka EDSA 2. Yung EDSA 2 kay ERAP, magkakasama talaga, iisang grupo yan. Ito hindi. Hindi naman sila welcome doon sa civil society, sa simba. Kahit sa mga leftist, hindi sila welcome doon. Kaya hindi talaga makaporma itong anumang sila rin, wala rin silang sariling mobilization, Sentry. Wala naman sila. Nung nagrally yung Iglesia ni Cristo doon sa Luneta, gusto na naman nilang pumasok doon. Hindi naman sila winelcome ng Iglesia. Nagrally sila, sarili nila, yung United People's Initiative. Yung grupo nila, Retired General Pokis doon sa EDSA PPM, ang pinakamalaki na lang nilang na-mobilize, parang 2,000, 3,000. Ang liit nun para sa isang people power. Mananawagan ka ng people power, ganun yung bilang mo. Kaya hirap sila, hindi sila makagenerate ng crowd na sila lang sila lang. Nag-aano sila yung iglesia. Hindi naman kanila yun. Ayaw din naman ng iglesyang papasukin sila doon. Kasi syempre, ang iglesia gusto ring i-preserve yung nila na hindi sila ng Duterte. Kahit pa may mga tunos silang parang pumapanig, pero ayaw nilang mapasok sila ng Kaya hindi sila nakakatipo ng talaga mobilization. Yung grupo nga ni Eric Celes na nanawagan ng people power doon sa EDSA Shrine sa may Robinsons. Ang namomobilize nila mga vloggers. 50 lang yata 'yon. Kahit nung hinuli si Kibuloy, nagmobilize sila sa Liwasang Bonifacio. Kunti rin. Nung hinuli si Duterte na nagrally na naman sila sa Liwasan, supposed to be nung inaresto si Duterte, yan nung makakamag-mobilize na sila ng maraming tao. Hindi rin. Kaya yung people power, sa totoo lang, wala yan. At ang military naman, hindi naman sasabay sa
anumang destabilisasyon nang nakikita nilang ang tao hindi naman hindi naman sasama. Kaya ewan ko lang kung itong destabilisasyon nito ay ano ito, ano bang seryoso ba sila dito na kasi sabi ni Chavit Sentry, wala na, pabagsak na ang administrasyon na ito ni Marcos. Sabi rin ni Panelo habang nandun sa dahig, the days daw are numbered na ni PBBM, lalo na paglabas nitong 18 na ex-Marines. Anong tingin mo? Okay, ang problema nila primarily is even yung mga maka-Duterte na retirees, mga retired generals, ayaw kay Sara. Yun naman mga nasa active, ayaw din kay Sara dahil pro-China. 'Di ba? At alam nila na may diferensya sa pag-iisip. Ito, yun yung assessment nila. Hindi nila parang pwedeng ibibigyan mo ng kapangyarihan yung gano'n na hindi psychologically stable. Yun ang pulso, yan ang pulso. May mga mangilan-ngilan na talagang panatiko sa mga Duterte, pero nananaig pa rin yung professionalism. So wala yung magbe-break ranks, no? Kung meron man yung mga lone wolf, yung mga pailan-ilan na mag-withdraw ng support, kung meron man, gano'n na yung at most. Pero yung collective, yung organisado na mag-aaklas, wala tayong nakikitang gano'n. Ngayon nga, for those reasons. Maka-China, itong si Sara, hindi nila gusto si Sara at psychologically unstable. So yan ang problema nila. So kahit sa tingin mo ito ma-impeach si Sara at pagdating sa Senado ay talagang makitang talagang na na-expose siya doon, lalo na kung magka-trial at posible na baka nga makonvict pa siya. Kapag ganito ba sa tingin mo kahit huling baraha hindi kayang mag-mobilize ng pro Duterte? Kasi yan na yung kanilang yan na yung kanilang huling baraha. Siyempre, ang huling baraha talaga nila sa 2028 si Sara Maraming nakataya sa pagpipresidente ni Sara So, paano kung nakikita nilang baka makonvict si Sara, nandun ang posibilidad at hindi, siyempre pag conviction, removal from office yan and perpetual disqualification from holding public office. Di wala na. Kaya hindi kaya gagawin nila ang lahat including ng mga destabilisasyon, tutuduhan na nila ito. Kasi pipilitin talaga nila na wag ma-convict si Sara. Alam niyo, Tony, gagawin nila ang lahat. Nakita niyo nga yung ginawa na presko na yon. Meron pang mga ganyang mga gimmick sa mga darating na panahon. Kasi nga, diyan na nga nakataya na sila lahat. Alam niyo ang mangyayari kasi dito, alam nila na pagka hindi nila kasama o kakampi yung magiging presidente sa 2028, kulong sila Alam nilang may mga ginawa silang mga krimen na kailangan nila na hindi na nila mapoproteksyonan yung sarili nila for another 6 years. Ngayon lang they took advantage doon sa kabaitan ni President Marcos. Hindi siya bengador Hinahayaan kaya sila umabot hanggang ganitong punto. Pero nakita mo kung paano nila abusuhin. Sila pa ngayon yung gumagalaw para pang-ouster. So, yan yung mangyayari. Gagawin nila at lahat. Gagawin nila ang lahat. Kasama na destabilization, withdrawal of support, coup d'etat, people power, lahat yan. Kahit assassination, gagawin nila lahat yan. Out of desperation. At kaya kailangan vigilant tayo rito. At we should be ready to preserve the democracy pagka kailangan. Pero one thing going against them is the truth. Kasi pag lumabas itong katotohanan dito sa impeachment trial, wala na. Kumaga manlalambot yung iba na moderate supporters nila dun sa kausa nila. Maiiwan na lang siguro yung mga taga Davao, yung mga some parts in Mindanao na talagang medyo kulto na yung level ng paniniwala sa mga Duterte. Yun. So sa tingin mo, Sentry, kahit anong gawin nila, hindi sila magsasucceed sa nila na yan, mga plano nila na yan? Ang masasabi natin dito, susubukan nila at susubukan, pero
kailangan hindi tayo magkumpiyansa, kailangan naka-ready tayo to defend our democracy. So, yan yung challenge para sa ating lahat kasi mabibigat na puwersa ang magkakaharap dito sa banggaan na ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.